Ang halaman na ito ay may scientific studies sa mga professional na mananaliksik tungkol sa mga halamang gamot. Hindi ito basta-basta halamang gamot. Dahil matataas na paaralan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagkaisa at positibo ang pananaw sa pansitan. Ang may mataas na stage ng kanser ay kinakailangan talaga nila ito dahil nagagawa nitong pigilan ang pagdami o pagkalat ng cancer cells sa loob ng katawan ng isang tao. Bago pa man magkaroon ng komplikasyon, mainam na kumonsumo ka ng pansitan. Tiyak na hindi ka nito bibiguin. Ang gout at lahat ng uri ng rayuma kasama na ang pamamaga ng kasukasuan dulot na mataas na acid sa katawan ay simpleng-simple lang nitong gagamutin. Ayan ay base sa science at experience sa mga kilala kong may rayuma. Ang infeksyon sa ihi dulot ng UTI na pabalik-balik ay kayang-kaya nitong lunasan. Ang dose-dependent depressant activity na natagpuan sa halaman na ito ay nakitaan ng malaking tulong sa taong may mental problem tulad ng depression. Nagagawa rin po nitong pakalmahin ng taong labis-labis ang pagiging hyper. At kung kolesterol naman sa katawan ang pag-uusapan ay saklaw din po nitong halaman na ito. Kasama na din po dito ang blood pressure. Ayon pa rin po yan sa mga pag-aaral ng scientifico. Ang LBM, pamamaga, ng lalamunan, prostate, bukol at cyst, problema sa kidney at liver. Ang mga ito po ay paboritong gamutin ng halamang pansitan. Ang gagawin nyo lamang po ay gawin itong tea. 3 hanggang 5 beses nyo lamang po itong gagawin sa loob ng isang araw. May laman or walang laman ng tiyan ay pwedeng-pwede pong gawin to. Pwedeng-pwede nyo pong inumin ng pinaglagaan pansitan. Para po sa ilang minutong dagdag kaalaman, muli, ako po si King San Juan. Good health po sa inyo lahat. God bless po.